What's up mga kumari kong tigang? Itong YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas at mangontres sa mga malas. It's me, Ray Kumari, and welcome back to my channel. And for today's video po ha mga kumari kong tigang, mga beautiful people, eto. Nako, kasi marami pong nagtatanong sa atin ha mga kumari kong tigang tungkol po dun sa ating ipinlex po dito before dun sa ating mga fast video na yung ating pong nyog na isang mata, isang bibig ha mga kumari kong tigang. Ano ba daw po yung difference sa dalawang mata o doon sa isang mata? Nako, iba-iba po kasi yan ha mga kumari kong tigang. Ito, lilinawin lang po natin ngayon ha mga kumari kong tigang. Ito, i-repress lang po natin yung ating video tungkol po dyan sa ating nyog na isang mata, isang bibig ha mga kumari kong tigang, mga beautiful people. So ano ba yung pagkakaiba ng mga yan? Iba-iba po yan ha mga kumari kong tigang. Alam niyo po ba kasi ha mga kumari kong tigang na iba't iba po ang bertud niyan. Katulad po na sinasabi po natin na nyog na walang mata, yung tinatawag pong libo na nyog. Yun po ha mga kumari kong tigang, napaka-powerful po no na gamit sa pagkontra at paggamot. Yun po yung ginagamit po ng ating mga manambal, mga albularyo. Yung kasi ginagawa po kasi nila yung langis, yung lana. Yun po ha mga kumari kong tigang bertud niya, napakainam po niya na pangontra sa lahat ng mga negativities na gawa po ng tao. Yung pong nyog na walang mata o yung tinatawag na nyog na libon. Yun po. Iba naman po kasi ang bertud niyan ha mga kumari kong tigang. Sinasabi pong nyog na isang mata, isang bibig ha mga kumari kong tigang. Ito po yun. Ipeflex ko sa inyo. Ito. Ang ating nyog na isang bibig, isang mata ha mga kumari kong tigang. Tinatawag din po ito itong dalawang mata pero kasi ang nyog po kasi may tinatawag talaga yan na mata. Yung usually po, yung mga common po ng mga nyog, dalawa po ang mata niya, yung tatlo po sila, tapos isa po ang bibig. Yan, ganyan po. Pero ito po, isa lang po ang mata niya, tapos isa po ang bibig. Yan. Meron din po yung mga sinatawag, wala naman pong bibig, mata lang. Yung bilog lang, mata lang talaga. Meron din po yung nyog naman po, apat ang mata. Tatlo ang mata, pero isa ang bibig. Meron palang gano'n. Opo, meron gano'n. Mga kumari ko, nakakita ba kayo noon yung yung apat ang mata, apat ang butas dito. Tapos alam niyo po ba, mga kumari ko, meron din po yung tinatawag na nyog na tatlo po ang sibol. Tatlong sibol. Tatlo pong sinibulan siya. Ako'y nakakita na po yan, mga kumari ko, napaka-powerful po yan, napakaganda niya papaswerte. Kung yan po, mga kumari ko, itatanim po ninyo, tigang. Tugang na tuloy. Tigang. Kung yan po itatanim po ninyo sa inyo po mga bakuran. Pero huwag niyo po itatanim yan sa bandang harapan po ng ng pintuan po niyo sa may gate. Doon po mas maganda yan sa may gilid-gilid ng mga properties po ninyo. Yung pong nyog na sinimulan ng tatlong suwi. Meron din po yung sinisimulan ng dalawa. Kaya lang po yung mga ganyan po, bihira daw pong yan. Ano ba? Naku, mga pusa. Yun naman yung mga pusa dito. Mga kumari ko tigang, ako'y pinupugigin naman ng mga pusa dito. So yun, ito po ang tinatawag natin na nyog na isang bibig, isang mata ha mga kumari kong tigang. Ano ba ang bertud ito? Ito naman po yung tinatawag na nyog na pampaswerte. Kasi alam niyo po ba mga kumari kong tigang, kapag ito po yung ginamit po niyo kung may mga negosyo. O kahit wala kayong negosyo ha mga kumari kong tigang, pwede niyo po gamitin po ito sa bahay po ninyo. Ito yung napakainam pong lucky charm sa bahay ha mga kumari kong tigang. Anong gagawin natin? Ito po ay ibabaon nyo lamang po ha mga kumari kong tigang sa harapan po ng mga main door po ninyo. Sa harapan po ng pintuan po ninyo ha mga kumari kong tigang. Doon po sa may halimbawa entrada ng bahay po ninyo, kayo po yung magpapagawa ng bahay. Magbaong kayo nito, mas maganda po yan ha mga kumari kong tigang. Meron kayo nito sa mga pintuan po ninyo. Tapos sa may bandang gate baga, ibabaon nyo po ito. Pero mainam din po ha mga kumari kong tigang, yung apat na sulok po ng mga properties po ninyo, lalagyan nyo nito, tataniman nyo nito. Maghanap kayo ito ha mga kumari kong tigang. Kaya lang po ito kasi bihira lang kasi talaga makuha ito Yung mga ganito na klase na isang mata, isang bibig. Pero kayo makakuha niya ng apat, naku, napakaganda yan ha mga kumari kong tigang. Ibabaw nyo to sa apat na corner po ng properties po ninyo. O isa po dun sa may main door po ninyo. Dun sa mismo pong pinapasukan po ninyo. Halimbawa yung, yung gate po ninyo o yung alabat po ninyo. May alabat kayong ganyan. O yung binaka-gate po ninyo. Sa harapan po ng pintuan po ninyo. Mas maganda po yung nahakbangan siya. Ganun ba yun? Opo, at ito po talagang tatawag at aakit ng napakaraming positive energy, kaswertehan at kayamanan, kasaganaan sa bahay po ninyo. Talagang kayo dadagasin at pupugiin ng mas nasabing kaswertehan na yan. Talaga ba? Ako. Ano ba ito nasa kilikili ko? Ito kasi ipeplex ko din po itong ating bagong dating po ditong mga kahoy ng arawa ha, mga kumari ko diga. Ito. Tapusin muna natin to. So ito po ha mga kumari kong tigang, yun po ang difference na doon po sa nyog na walang mata. Tandaan nyo po ha mga kumari kong tigang, yung pong nyog na walang mata,
yung po, pangontra po yun. Napaka-powerful po na pangontra sa mga sinasabing mga negativities na yan, nagawa po ng tao yan. Yung mga tulad po mga palipad hangin, yan, yung mga tigal po, yung mga nang uusog, yung mga nanunumpa, yung mga merong mga ginagawang mga kasamaan, yung mga nambubuyag, nambabarang, nangkukulam. Nilalangis po yun, hamak marik. Yung yug na yun. Tapos meron po kasing ginagawa yung na orasyon, niriritualan po yun para maging effective talaga siya. Meron tayo niyan, hamak marik. Available po yan ngayon, yung ating pong langis na nilangis po sa lupa. Pang ganun. Opo, yung tinatawag natin na banal na langis. Ginawa po yun nung mahal na araw. Available po sa atin yan, hamak marik. Pwede po kayo mag-order niya kung gusto po makaatikha noon. Yung ating banal na langis na nilangis po nung Biyernes Santo sa lupa. At ang gumawa po yun, hamak marik, yung ating mga kaibigan ng mga gamot, mga albularyo, yung mga manambal talaga. Talagang yun ay inorasyonan na, dinibusyonan na po yun, at yun po may mga karga na mga ritualan. Yan, available po yan sa atin na makmari kung tigang yung pong ating langis na galing po sa nyug na walang mata. Opo. Kung kayo po palagi naman yun na nga, yung napagdiskitahan, lagi lang kayong parang sinusumpa, pinapanalangin na masama, like kayo may mga kung ano-ano kamalasan na nangyayari sa buhay po ninyo, baka nga kasi may mga taong naiingit sa inyo, sobrang inggit at hid-hid talaga sa buto, baka nga kayo nga, ginagawa na nga ng kasamaan. Yung kasi yung tinatawag na bating tao, yung lagi lang kayo minamalas baga. Nako. Kontra nyo yan, hamak kumaring kutigang. Yung pong napakainom na pangontra. Pero yun po, hamak kumaring kutigang, huwag nyo pong ilalagay po sa bahay po ninyo. Huwag kayo magdi-display noon yung nyug na walang mata na yon. Kasi yun daw po sinasabi po kasi yun. Pero para siya sa tagabulag. Yung kasi ginagamit ng pangontra, kung halimbawa kayo hindi manggagamot, huwag kayong gagamit. Yung mga manggagamot lang kasi gumagamit noon, hamak kumari ko. Kasi pangontra nila yun kung kumbaga pang rebuelta nila, pang kumbate nila, pang kontra, pang kabal. Kasi yun nga po, kapag kayo meron niya sa bahay po niyo, hindi nga kayo makikita ng mga kalaban po niyo, yung mga, yan, katulad mga mangko, ganyan, mga mambabarang, mga aswang. Hindi kayo makikita talaga, pero ang ano naman po doon, disadvantage po noon, hindi rin kayo makikita ng pera. Parang mahal sa pera. Opo, hindi rin kayo makikita ng pera, parang malalampasan kayo ng pera. Ay, hindi parang negative. Opo, kasi nga yun po, panggamot nga lang, pang kontra po yun. Hindi po siya pang paswerte sa pera. Pero kung naayos nyo po, kayo talaga makaakit, maka-attract ng pera, ito po ang kunin po nyo. Yung pong nyug na isang mata, isang bibig. Tapos yun po ilalagay nga po nyo sa trangkahan po ng pintuan po ninyo. Ibabaon nyo po sa harapan po ng, ng alabat po ninyo o ng entrada ng bahay po ninyo doon sa nahakbangan. At maglagay din po kayo sa 4 na sulok po ng mga lupa po ninyo. Kung kayo nagpapatayo pa lang ng bagong bahay, halimbawa hindi pa nasisemento yung mga harapan ng pintuan po ninyo, lagyan nyo na agad po nito, hamak marik. Pero kung simentado na, pwede lang po ito sa loob po ng bahay. Ganyan lang po. Yan po itatalian nyo lamang po ng kapirasong ribbon na plastic. Ay, mga basura pala. Direct yung mga basura. Wala na ba? Nalabas na ba? Si mamaya, ganyan naman yung barangay anos, tapon ng basura nyo. Ano bang araw ngayon? Biyernes. So yun, ganito lang po gagawin po nyo. Tatalian nyo lang po siya ng kapirasong ribbon na pula. Pagkatapos yan po isasabit nyo lamang po sa isang mataas na lugar na dapat po yung nakaharap po yan sa pintuan po ninyo. Yung pong mata niya. Kumbaga nakaabang siyang ganyan, nakabantay siya para maakit niya, mahigop niya lahat ng mga positive energy na nasa labas para pumasok sa loob ng bahay po nyo. Bago kayo may mga online, yung shopping platform, kayo nagbebenta. Yan, mga nag-online seller kayo. Ito, napakainam to, maglagay nyo to sa bahay po ninyo. Pampaswede din po sa loob ng bahay. Pero kailangan po, mas mataas po ito sa ulo po ninyo. Kaya, ang ingay naman, hamak kumarin ko din. Kasi tayo nasa labas naman, kasi ang ingay, ang dami ng max nag-deliver. Yan. So, ito po, ilalagay nyo lang po sa mataas na lugar. Hamak kumarin kong tigang. Tapos, kailangan po mas mataas po sa ulo po nyo. Pwede sa mga cupboard po, sa mga aparador po nyo, sa mga cabinet po ninyo, doon nyo sila ilalagay, patong nyo, lagyan nyo sa patungan, o kaya pwede nyo po siyang isabit sa kisame po ninyo, ng bahay po ninyo, hamak kumarik. Ganun lang po. Pwede rin po itong ibalot sa telang pula, o yan, talian nyo lang po ng ribbon na pula. Pero kung ibabaw nyo to sa lupa, doon sa harapan po ng pintuan po ninyo, ibalot nyo po na siya ng telang pula. Kasi talaga itong mga JNT na to Kaya pa daming daanan dito ng mga nagdi-deliver. So, yun.
babalutin nyo po ng telang pula, tapos ibabaw nyo po sa harapan po ng pintuan po ninyo, doon sa nahahakbangan po ninyo, pag pumapasok kayo ng pintuan po ninyo, maganda yan ha, kumare kong tigang. So yun ang bertud niya, napakainom itong pampaswerte. Talagang kayo makakaakit at talagang aatakin niya ang mas nasabing kaswertehan na yan at papasok yan sa loob nyo pong mga tahanan. Ganun din po ha, kumare kong tigang, yung pong ano naman yung pong nyog na isang mata. Pampaswerte din po yun. Pero ang iwasan nyo nga po, hamak kumare ko, sinasabi ko po sa inyo, yung pong nyog na libon na walang mata. Huwag kayo maglalagay sa bahay po ninyo kasi hindi yan maganda sa pera. Hindi nga kayo makikita ng mga kaaway nyo, yung mga kalaban po ninyo, yung mga mang-uusog, mga mangkukula, mga ganyan, mga aswang, yung mga nainggit sa inyo. Hindi nga kayo makikita niyan, pero hindi rin kayo makikita ng pera. Parang lalampasan lang kayo. Hindi parang negative din yun. Walang pera. O ano gusto nyo? Yung walang pera o may pera? Siyempre gusto ko may pera. So yun po mga kumare kong tigang. Mag-atikha po kayo nito. Kaya lang po yung mga gatong kasing klaseng mga nyog, bihira lang po kasi ito mga kumare kong tigang. Pero kung kayo bawa mga kumare kong tigang, gusto nyo po maka-atikha po ito, mag-PM kayo sa akin kasi meron tayong mga hunter na mga antingero na nag-share po nito. Meron tayong isang hunter mga kumare kong tigang galing sa Sorsogon. Pwede tayong mag-order doon. Kung order kayo sa akin, tatawag ko lang yan, padadala ko sa inyo ha, mga kumare kong tigang. Pero ito pa may palimos ha, mga kumare kong tigang. Bakit hindi yung libre? Siyempre, swerte yan eh. Kailangan bayaran yung swerte. Kasi swertein kayo, magbabayad kayo siyempre. Kasi ang kumukuha po dito, hindi po ako. Siyempre, hindi po ako magpapakahirap ang maghanap-hanap pa dito ha, mga kumare kong tigang. Meron talaga tayong mga hunter dyan, mga antigero na talagang umaatikha po dito. At yung po yung sineshare lang po sa atin. May dumadaan pa eh. May dumadaan-daan pa eh. Bakit hindi may dumaan dito sa gilid? So yun po ha, mga kumare kong tigang. Kung gusto nyo pong kayo makaatikha po ito, mag-PM lamang po kayo sa akin. At kayo po i-order ko doon sa ating mga kaibigan na antingero. Kasi sila po kasi ang nangunguha talaga nito. Abay, hindi ko na po ito kakarin pang hanapin, hagilapin kung saan lupalok ha. Kasi napakahirap pong makakuha ng mga ganito ha, mga kumare kong tigang. Pero kung yun na nga, pwede naman po kayo mag-order na lang, tapos palimusan nyo na lang po, at ito po ipadadala ko nga sa inyo para kayo makakuha na nito. Yung ating napaka-powerful po na nyog na isang mata, isang bibig ha, mga kumare kong tigang. May butterfly. Tapos ito po ha, mga kumare kong tigang, yung ipeflex lang po itong mga bagong dating din po natin na ito, yung ating kahoy ng arawa, dumating na po siya, mga kumare kong tigang. Pwede po kayo mag-order po nito, at ganito nyo po siya ma-avail ha, mga kumare kong tigang. Meron po tayong yung kalahati lang, mas maliit na pack lang po, mas mura po yun. Pero kapag ganito po ang kinuha po ninyo, ito po nakabundle na, meron na po ito kasamang kahoy ng San Benito, tapos kahoy ng Arawa, magkabundle na po yun, tapos padadalhan ko na po kayo nung ating konsagradong insenso, galing po ng kay Sasay, yung simbahan ng kay Sasay, yun. Yun naman po, ito naman po, pag gagamitin po natin to, ito po yung gagamitin natin pampausok sa bahay natin, pang smudging ritual, para kung halimbawa kayo po talagang infested na kayo ng mga sinasabing negative energy, dyan mga negatibong mga elemento, may mga kaluluwang ligaw dyan sa bahay po yun, mga manifestation ng mga kung ano ng mga negativities. Ito, napakainam pong pampausok, hamak kumare kong tigang. Para din po ito yung mga palo santo, yung ating mga ginagamit na insenso. Pero ito, kakaiba po ito. Hindi po ito yung mga, yung mga sinasabing, yung bawal daw putulin. Iba po yun ha, yung agarwood. May agarwood kasi bawal kasing yung minahin. Bawal silang yung putol-putulin. Iba po yung ating kahoy ng arawa ha, mga kumare kong tigang. Pero ito po bihira lang din po matagpuan, makuha po ito. Tapos kasama po nga ito nung ating kahoy naman ng San Benito, nakabundle na po siya. Pwede po mag-order sa atin. At yung pong gagamitin po ninyo pang smudging ritual. Pag-cleansing ritual po sa bahay natin ha, mga kumare kong tigang. Kaya subukan nyo po ito. So ito po ha, mga kumare kong tigang. Yan lang po ang ating bago ngayon. Ito po yung ating mga nyog na isang mata, isang bibig ha, mga kumare kong tigang. Pwede na po ito ma-order. Available kasi ito sa atin ngayon. At kung gusto nyo po makatikha po ito, mag-PM lamang po kayo sa akin. Okay? At abangan nyo pa po ha, mga kumare kong tigang, yung mga bago po natin ng mga video na ipeplex po dito. At marami po tayong mga bagong mutya na paparating. Tapos meron din po tayong paparating ngayon ng mga talagang napakagandang mga cut po ng mga yung kulandra o yung ating tagupaypay. Yan. Meron tayong mga bagong dadating po mga kahoy ng tagupaypay. At napakaganda ng mga cut niya. Malalaki talaga. Legit talaga. Mga kumare kong tigang, talaga may mga orasyon na. Sa gusto po maka-order po dito, mag-avail kayo dito, mag-PM lamang po kayo sa akin ng ating nyog na isang mata, isang bibig ha, mga kumare kong tigang.
Oh, sa iyo po mga kumaring kuntigang, sana po may naputo pa mga bagong idea at kalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga kumaring kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Dahil mga kumaring kuntigang, ako ang init. So yun po mga kumaring kuntigang, sana po may napulot na mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga kumaring kuntigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumaring kuntigang. Darna! Darna!